Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba kundi si Jomar J from the Buhangin Brothers Podcast. Hi Jomar, kumusta? Maraming salamat paring Makoy at sa mga machong chismoso natin. At salamat sa invite ulit dito, syempre. Siyempre, sa sobrang daming good feedback sa'yo, madalas-dalas kang mapapadaan dito. Sana hindi ka magsawa sa pagdaan-daan dito sa Machong Chismisan. Ano na yata to? Hindi ko alam kung pangatlo, pang-apat na episodes. Pero, Pangatlo na yata pang-apat eh. Pero yun, dami kasing good feedback oo, sa nakaapat na. collaboration. Ang dami, ang gusto ko kasi makakollaborate. Siyempre, since yun nga, nag-iisa na rin ako dito sa podcast. Maganda rin kasi yung collaboration with different podcasts para at least yung mga hindi nakakakilala sa akin, naririnig ako sa inyo. And yung mga hindi nakakarinig sa Buhangin Brothers, masilip nila yung Buhangin Brothers podcast. Di ba? Para, Parang yun yung mas, ako yung malaking pakinabang dito, Papi Makoy. Hindi. Pare mo ito, walang ganun. Kasi the mere fact na nandito ako, pre. May kakwentuhan ako. Mahirap magsalita ng 1 oras na walang kausap, pre. Napakahirap nun. Oo, Oo. kaya bilib ako sa mga nagpa-podcast na yung solo lang. Ay, oo. Alam mo actually, pinakinggan ko dati si Victor nung nagsosolo siya, di ba? Nagsolo siya ng podcast. Sabi ko, madaldal ako, pero hindi ko kaya magsalita ng 30 minutes at 1 oras na ako lang mag-isa na kung ano sinasabi ko. So sabi ko, saludo ako sa mga taong kaya mag-podcast na mag-isa. Ibang-iba. Dire-diretso lang yung train of thought nila. Oh. Hindi yun. Pero ano lang, parang ang lungkot lang kasi nun na mag-isa ka. Pero alam mo kung ano pa yung isang malungkot, pre? Yung nangyari ngayon sa entertainment industry natin, pre. Ang daming namatay na mga legendary names sa entertainment industry natin yun. Sinimulan sa isang napakaganda at napakagaling na singer. Sunod-sunod. Sunod. Si Miss Pilita Rita ko Corrales. Rice. Alam ba, pre, nakabili ako, kasi nag-aadik-adik kasi ako sa plaka eh. Nakabili ako ng plaka ni Pilita Corrales. Pag tinignan mo yung cover ng plaka, titingnan mo talaga, kamukhang-kamukha ni Janine Gutierrez. As in, akala mo si Janine Gutierrez yung nasa cover. Ganun kaganda si Miss Pilita Corrales nung kabataan niya. Well, maganda pa rin naman siya Kabataan bago niya. siya naman. Oh. Maganda pa rin naman siya Oo. hanggang sa huling edad niya. Para sa edad niya, napakaganda niya. Pero kung gusto mo makita yung dating itsura ni Miss Pilita Corrales, tingnan mo lang si Janine Gutierrez, ganun na ganun yung itsura niya. Pati yung katawan and everything. Napakaganda ni Miss Pilita Corrales. Hawig din kaya ni Jericho yung asawa ni Pilita, no? Hindi, madaming naging asawa si Pilita eh. Pero yung isa sa sikat na mga pangasawa niya, si ano eh? Si Mang Eddie. Si Mang Eddie, di ba? Napakalupit din itong si Eddie Gutierrez. Ang gaganda ng mga naging asawa niya, di ba? Si Annabel Rama, pag nakita mo nung kabataan. Nakita mo na ba ng kabataan niya si Annabel Rama? Maganda ba si Tita Annabel nun? Puta pre, tumitita. Pero, Maganda pre, ba si Tita Annabel nung kabataan niya? sexy actress si Annabel Rama dati. Artista pala siya. Akala ko lang. Sabi kasi nila parang nakukwento ng tatay ko nun. Fan lang daw si Annabel Rama. Hindi alam ko sexy actress si Ni Annabel Eddie Rama dati. Gutierrez. Hindi ko alam kung tamang sabihin ko to, pero alam ko may mga sexy, may mga sexy Ano? pictures si Annabel Rama nung kabataan niya na dapat niyong i-search. Doon yung makikita kung gaano Kung yun naman yung niya eh. Kung yun yung trabaho niya nun eh. Oh, yun yung trabaho niya talaga dati. Saka kita mo naman ang gaganda sa mga gwapo yung mga anak ni Miss Annabel Rama sa ni Sir Eddie Gutierrez. Pero yun nga, nakakaawa din ang daming beses ko nabanggit si Janine Gutierrez kasi 2 lola niya yung namatay in a span of a week kasi namatay din yung Oo. superstar natin. Nagulat din ako dun eh. May nabasa ako na kawawa naman si Janine. Parang 2 lola niya. Yung nawala. Sobrang no? Hindi mo alam kung pinaglalaro ka na tandaan na pag ganun. Oo, malungkot talaga na nangyari. Kasi pare kumbaga, superstar talaga yung Oo. namatay. Kumbaga, top tier ng mga artista si Miss Nora Honor yung namatay. Tapos, hindi pa umuhupa yung bagyo sa pagkamatay nung dalawa. Top tier ng mga singers na babae, top tier ng mga artistang babae, Nora Honor, pare. The original kilabot ng mga Kolyala. Haji Alejandro Ay, namatay. oo. Pero malupit din to si Sir Haji ah. Kilala mo ba yung common law wife ni Haji Alejandro bago siya namatay? Si Miss Aliana Velasquez. Hindi mo na siya natatandaan? Parang folk singer ba yan? Kung natatandaan mo yung mga bandang year 2000s,
nagkaroon ng wave ng mga aray, aray, nako, Oo, hoy, mga ayan, ganyan. ayan. Yung mga naughty songs, sila yung wave nung artist na ganun. Ang tanda ko nakanta niya yung kahit gaano kalaki. Yun yung kanta ni Aliana Velasquez. Di ba? Medyo nabigla ako dyan kay Haji kasi parang hindi siya nabalitang may sakit eh. Actually, about 2 months ago, kakaguest niya lang sa Itbulaga eh. Nagkaroon pa siya ng Oo, special number sa Itbulaga. Kaya nalulungkot talaga ako na namatay bigla tong si Sir Haji Alejandro. So, kasama niya pa yung mga singing queens dun eh. Naalala ko yung kumanta ayo, sila eh. napanood mo rin pala yun, di ba? Kasama niya yung mga singing queens doon. Oo, kasi parang nagpro-promote yung singing queens ng album nila o kanta nila. Parang weekly, may mga guest sila. May AGs, yung nga si Oo. Haji. Kaya parang medyo napnostalgia ako, pre. Na nung namatay si Hmm. Nora, namatay si Pilita, parang napagtripan ko lang manood ng mga lumang pelikula. Ano ang TVJ. ano mo dyan? Go to old movie mo na Pre, pag, alam mo yun, pag papaantok ka lang, namamalaan, tsaka gusto mo lang may ito, panoorin. ito walang steer ah. Pag malungkot ako, humuhugot ako sa Hmm. YouTube ng mga FPJ films. Ang May maganda ngayon sa FPJ Films, ano na siya, no? HD, 4K, parang ni-restore, ganon. pare, ni-restore. Ang lupit nung mga nag-restore nung FPJ Productions ang nag-restore. At ang Mm. maganda, ni-release nila ng libre. Hindi mo kailangan magbayad or hindi mo kailangan magpunta sa Netflix. Mapapanood mo ng libre yung fully restored version ng mga FPJ movies. Na-try mo na manood, pre. Nakakakilabot, no? Ang gagwapo nila, no? Kitang-kita mo yung mga wangis talaga nila na kung ano yung itsura nila dapat ngayon makikita mo eh, no? Oh, alam mo ang huli kong napanood dyan, or hindi na mahuli, pero pinanood ko na restored na pelikula ni FPJ nung nakaraan. Yung ano, Pitong Gatang. Kasi nandun si Nanette, Ay, puta, oo, pre. si Nanette Nanette Medved. Medved. Alam ko si Miss Kaya Nanette gusto ko siya Medved, ano, makita kasi linaw. di ba pulis doon? Pulis si Miss Nanette Medved doon? Kundi ako nagkakamali. Ano, chairman Ayan, sila. si Chairman, yan, yan, yan. Chairman. Teka, ikaw, FPJ films din ba yung mga go-to mo pag medyo gusto mo manood ng Pinoy Hindi, films? pag Pinoy films, more on ano ako, comedy. May Ikaw, time, ewan ko kung sobrang sabaw ko nun nung nasa Qatar pa ako. Siguro, oh. bad trip sa trabaho. Pag uwi, pinanood ko yung ano, Sangganot Sanggago. Puta, okay din yun, pre. Naalala mo yun? Eddie Okay din pa. Garcia, tas Bayani Oh, Agbayani. okay din yan, pre. Masasaya yung mga ganyan eh. Pero ako, Mhm. pre, eto alam mong hindi quality film, mga Andrew E., mga Dennis Padilla, mga Jano, pero puta, pre, hindi ko pinalampas yung return movie nilang tatlo, yung Sangganot, Sanggwapo't Sanggago. Ewan ko kung umaabot ka Yung, dun sa level na yun ng Pinoy films ha. Pinapanood ko yung di mga ba ganong parang level kailan ng lang Pinoy yan? film. Pandemic, naglabas sila nung Ano ano, mabas ng pandemic? pinapatos ko yan eh. Kasi parang namimiss ko rin yung classic na Andrew E. movie. Kasi as much as I hate Andrew E. dun sa political views niya, Mm-mm. pinalakhan ko yung Andrew E. movies eh. Eto pre pag-usapan natin ang sangkap. Si Andrew E. kasi, yung pelikula niya, kumpleto ng sangkap ng isang pelikulang Pinoy eh. Pag-usapan natin yung mga sangkap para gumawa ka na isang Pinoy movie. Ang pelikula ni Ayan. Andrew E., most definitely, ang shota niya dyan, foreigner. O kaya, ano, Ah, napakagandang babae, pero feel-am o kaya oh. pinakamagandang babae sa lahat. Yun talagang siya yung gagawa ng ano, fantasy para dun sa simpleng mamamayan na-afford niya or kaya niyang maabot yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yung itsura kasi ni Andrew, Sige, yung itsura sige. niya is yung common everyday Filipino folk eh. Yung parang normal na tao Oh. na iisipin mo, ako si Mukhang Andrew tambay E. nga eh. Yan, tambay. Ako si Andrew E. Kaya kong abutin sinabi mo nga kanina, kaya kong abutin si Nanette Medved. Kaya kong abutin si Charlene Gonzalez. Kaya kong abutin Ana si Ina Roses. Raimundo, Ana Roses. Yan yung ibinibigay na pangarap sa atin ni Andrew. E. Binibigyan niya ng pangarap yung mga tulad nating simpleng mamamayan eh. Kaya ako lumaki ako na parang kaya ko magkaroon ng magandang asawa, kaya ko magkaroon ng magandang jowa. Ito ang ibibigay natin kay Andrew. Ibinigyan niya tayo ng confidence na kaya nating abutin ang ating mga pangarap na kababaihan. Yun ang ibinigay sa atin ni Andrew. Tapos role niya palagi ano no, kung hindi janitor, puro ganun. Yung mga role ni Andrew Ah, naglalampaso janitor, sa school, mekaniko, tas kolehiyala yung mga babae. yung mga ganyan, puta, yun yung Yeah. mga classic role niya. Driver, nag-driver pa siya sa Mega Mall kay Alam ko, Sharon. alam ko meron siyang driver eh. Hindi, sigurado ko meron isang driver eh. Ano pa? Meron pa dapat siyang barkada. Parang yung main character na komedyante, meron siyang barkada. Nandyan yung supporting cast niya na meron dapat Dennis Padilla dyan. Merong, para isipin mo sa
Dennis Padilla, Jano Gibbs, mga malalaking artista yan ngayon, pero pumapayag silang maging sidekick ni Andrew E. dati. Herbert Bautista, Dati, no? o mga Ruby Ay, Rodriguez, oo, Herbert. sumusuport yan kay Andrew E. Kay dati. Andrew Ganun, E. ganun kaputok si Andrew E. pagdating sa pelikula niya. Parang lahat ng pelikula ni Andrew E. dati, tabu sa pelikula talaga eh. Tsaka ano kasi, sumasabay yung music career ni Andrew E. nun. Sabay sa movie career niya. Ganon siya katindi yung mga kanta niya. Nagiging pelikula. Movie, di ba? Yun yung genius ng Viva Films dati. Na parang, puta, sikat tong humanap ka ng pangit. Kailangan may pelikula tong humanap ka ng pangit. Napakadaling gawan ng storya nun eh. Humanap ka ng pangit. Eh di pangit, bigyan natin ng sandamakmak na babaeng maganda. Pelikula na yan, di ba? Lagyan mo ng Jimmy Santos, lagyan mo ng Herbert Bautista, lagyan mo ng Nanette Bedbed. Pelikula na yan. Tsaka laging ano yan, Papi Makoy, yung sangkap, lagi yan may kaaway na isang barkada rin ng mga mayayaman na At syota ang ng magagandang babae. at ang leader nung mga mayayaman na yon si Jaime Gatchitorena. Si Jaime Garchitorena. Pag sinearch mo ngayon si Jaime Garchitorena sa Google, lalabas doon yung nakabrief siya eh. Na puti. Nasa gilid na swimming pool. Hindi ko, wag nyo nang Ayo. itanong kung paano ko nalaman. Saka isa pang kalaban ko, hindi si Jaime Gatchitorena. Nabanggit na rin natin si Eddie Gutierrez. Anak ni Eddie Gutierrez, si Monjing. Si Monching. Yan yung mga kalaban nila lagi, di ba? Yan yung ano, mga nakakotse. Tapos sila Andrew yung ano. Linisin mo nga yung kotse ko. Yeah, yeah, yeah. Kirli Gaspi. Yan, Kier Legaspi, pre, puta. Yan ang mga kalaban Yan niya. yung mga laging kontrabida dyan eh. At ang malupit, kontrabida sila ni Andrew E. Kontrabida rin sila ni Robin Padilla sa kabila pag action. Nakakatawid sila eh, no? Nakakatawid sila na kontrabida sa comedy. Kung Kontrabida pa tutusin, sa pre, action. yayaman sila nun eh. Kasi pagkatapos ng pelikula nila kay Andrew, puta, tapos na tayong bugbugin ni Andrew. Doon naman tayo kay Robin Padilla magpapabugbog, puta, di ba? Tapos ano, parang ganun din yung role nila. Nag-iba lang ng storyline. Sa mga pelikula naman ni Robin, may kingpin dyan na siya yung pinaka-boss nila. Baka tatayan ni Jaime Garchitorena doon. Tangina, nakalimutan ko yung sino nga yung artista na yung kulay blue yung mata na tisoy. Ano siya, lagi rin siyang ano, kontrabida. Oo, pare, basta yung pag tinignan mo siya, mukhang aagawin yung lupa mo. Yun yung itsura niya. Saka yung isa pa Siguro yung pag ano, pag nakita ko yung mukha familiar sa'yo, eh, no? Pre, alam ko lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, nai-imagine na nila yung kulay blue yung mata. Saka yung isa pa yung laging naka-white tuxedo lagi na balbasarado na kulay puti yung balbas na nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero, Siya yung may-ari ng school doon sa ano eh. Yung pelikula ni Mahal, yung Last 2 Minutes. oo, pre, siya yun. Siya yung may-ari Pero, ng school doon eh. pero alam mo ba sa totoong buhay, bakla pala yun? Yung gumaganap lagi na San Pedro pag sa pelikula, Oo. yun, Balbasarado na puti bakla rin yung pala yun. balbas. Bakla Ba pala din yun. siya? Oo. Not that there's anything wrong about it. Oo. Lang. Fun trivia lang yan para sa mga Kasi never siya character ng bading eh sa mga pelikula. Yun nga eh. Ang karakter niya lagi badass Parang eh. wala akong maalala na yun yung role niya eh. Yung Makoy, balik ako doon kay Andrew eh. Ah. Yung tatay niya, may tatay yan. Ang di ko malimutan na tatay niya dyan si Chiquito. Nung gumanap si Chiquito, tapos nakalimutan ko yung title, ang anak niya si Andrew eh. Tapos kalaban Lookalike. nila sa kabilang side, si Redford White. Lookalike ba? Oh, Amanda Page ba yan? Amanda Page. Pero ito Parang yun legit. yung tandem nila eh. Pero ito legit ah. Pag pinagtabi mo talaga yung kalahati ng mukha ni Andrew E. Saka yung kalahati ng mukha ni Tochikits. Kamukha talaga pre. Walang biro. Ginawan nila ng poster yun eh. Akala ko dati mag-ama sila eh. Ah, pwede. Papalag. Sa totoong buhay. Magkamukha naman talaga Tapos sila ano, eh. anak nila sa labas si Jose Manalo. Pwede. Ang title ng pelikula na yun pre, Pinagbiyak na Bunga. Ayan. Ayan, oo, naalala ko na. Nakita ko yung poster ngayon, pre, puta, lookalike talaga. Talagang medyo, ewan ko kung may kasama ng editing nung panahon. Uso na ba dati yung editing? Pero puta, pre, Wala talagang, pa. Yung poster nga ng pelikula doon, pinipinta eh. sinend ko sa chat group natin, tingnan mo yung itsura nung poster, oh. Tingnan mo, parang tuwid na tuwid yung, Siyang siya eh. No? Ang ganda saka ng pare, pagkakagawa eh. Oh. eto, hindi na Andrew E. movie to. Tumatawid na to ng iba't ibang pelikulang Pilipino na medyo comedy. Ah, Yung isang titang inggit o kaya evil tita, papakidnap sila tapos dadalin sila sa warehouse. Pero ito tanong ko, sa tingin mo ba sa totoong buhay, pag kidnapper, sa warehouse ka dadalin? Di ba pwede namang
normal na bahay lang. Pero puta sa warehouse talaga Hindi ko alam dinadala. kasi, di ba parang nauso na naman yung kidnapping ngayon? Alam ko, tinadala na yan sa mga exclusive subdivision eh. Yeah, di Para ba? Di ba, mas puta? hindi takaw huli sa ano eh. Kailan ka nakarinig ng ano, na-recover yung nakidnap sa Valenzuela? Puro warehouse dito eh, sa amin eh. Wala nang ganyan. Kasi pare kung totoong sa warehouse dinadala, kailangan magbantay sila 24/7 sa lahat ng warehouse ng Valenzuela, no? Puta. Oo, ang Sa may dami niyan. Maysan. Sa may Maysan, ang Kaya sa daming may warehouse Silk dyan, Road. puta. Isa ano eh, pag hindi nagbayad ng ransom, bubuhusan mo semento. Kasi mga pagawaan ng semento, mga meron din dito sa amin eh. Yung Bili, titang yan yung ano, Papi Makoy. Minsan yan yung ano? hindi boto sa Ay, pag-iibigan. oo, puta ina. Kaya Pong, ano, ano, magpapakidnap siya. yan yung mga tipong mag-aalok ng ano, 1 milyon, layuan mo ang anak ko. Yung mga Oo, no? ganun. May cheque, Oo. no? Papapuntahin sa bahay. Sa totoong buhay, kung itsura mo Andrew eh, parang kahit 20K, laban na eh. Pwede, di ba? Tayo na, oh, ang laki naman po masyado Sige, ng 1 million. Tapos kadalasan naman, pag action film, pre, punta tayo sa action film. Yung mga tipong sobrang astig, di ba? Nakikipagbaragan ng muka, nakikipagsapakan, nakikipagbarilan. Pero pag uwi sa bahay ng action star, takot sa asawa yan, pre. binabato ng Baka, pinggan. ang template niyan, pre, ang pinaka-artistang gumatas ng todo dyan, si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Siya yung gatas na gatas yan. Hanggang ngayon, di ba, sa TV show niya, walang matigas na pulis sa mainit na misis. Ayun na, hanggang ngayon, yun pa rin ang, ano eh, yun ang Takot pa milking rin siya ground sa eh. ano, sa misis niya. Ang ano ko dyan, Pero, naalala ko dyan si ano, Eddie Garcia. Ewan ko ba't si yan Eddie pa. Garcia yung naalala ko na, oh ngayon ka lang Pre, umuwi. Yan yung laging linya ng asawa eh. Oh ngayon ka lang, bakit ngayon ka lang? Tapos pre, babatoy ng pinggan. growing up, yun ang isa sa pinaka-idol kong action star. Si Eddie Garcia, hindi ko siya naging idol dun sa mga film niya na drama-drama. Kasi madami siyang drama eh. Pero naging Mm. idol ko siya dun sa mga action film. Kasi nung lumalaki ko, puro action film yung ginagawa niya. Ginagawa niya yung Boyong Manyalak, ginagawa niya yung, ayun may latigo yata yun or something. Basta yung mga ganun, yung, meron pang isa yung sabungero siya eh. Yun yung mga pelikulang kinalakan ko. Oh, ang maganda kay Eddie Garcia, kaya ang galing niyang gumanap na kontrabida. Ang galing niya gumanap na bida sa action films. Oo, pre. Madalang yung ganyan kasi si Paquito Diaz, hindi yan naging bida sa mga action films eh. Oo. Comedy. May mga comedy yan si Oo. Paquito. Kung hindi nyo alam, Si- nagko-comedy yan. Sinubukan siyang gawin ano eh, yung bida na comedy, pero wala siya nga nung katulad nung kay Eddie Garcia. Ang ganda nung observation mo, Jomar eh. Si Eddie Garcia, sa sobrang galing niya, ilagay mong kontrabida, best example niyan, kontrabida siya kay FPJ. Corrupt na general, corrupt na hukom, corrupt na mayor. Lahat ng corrupt, kaya-kaya gawin ni Eddie Garcia yan. Tapos, pwede rin siyang gumanap na matinong pulis. Ganun kalupit si ano, si Eddie Garcia. Kaya talaga nakakapanghinayang na parang sobrang Tsaka nag-action, anticlimactic di ba? nung pagkamatay niya Nagko-comedy eh. siya eh. Ay pre, kung gusto niyo ng comedy na Eddie Garcia, yung series niya na dalawa, yung may lamok sa loob ng kulambo. Napanood mo na ba yun, Jomar? Ay, oo. Maganda yan. Naughty ano yan eh. Naughty comedy. Pare, sobrang classic niyan. May ilamok sa loob ng kulambo. Napaka, Meron siguro sa YouTube yan, feeling ko. meron, dun ko napanood, pare, Gloria Diaz, Ami Austria. Pakaganda ni Ami Austria. Diyan, pre, sobrang ganda ni Prime, Ami ano Austria. yan eh, no? Prime Army Austria. Tapos may part 2 pa yan eh. May daga sa labas ng lungga. Yun yung parang Ay, yung ba sequel yung niya. sequel niya? Oh, yun yung sequel niyan, pre. Nasa YouTube din yan, guys. Panoorin nyo. Sobrang gago ng karakter ni Eddie Garcia dyan na yung manyak na makulit na ewan ko kung pwede pang Oo. gawin ngayon ng panahon yan eh. Sobrang minamanyak niya dyan si Ami Austria. Saka mayroon pang isang sikat na artista din dyan na sexy star dati. Tsaka Na yung pangalan pangalan. niya Bastos eh, no? Manoy. Palayaw niya. Nawala na sa isip natin na Bastos yung ibig sabihin ng Manoy eh. Sa galing ni Eddie Garcia. Nakalimutan na ng tao yun. Doon pa lang eh, di ba? Ayun pare, si Laika Ugarte. Ang Ay, hindi luma ko nung Laika maalala yan Ugarte ah. pare. Napakaluma nung Laika Ugarte pero sobrang ganda nung artista na yun dati nung panahon na yun. Sobrang sexy star nun. Pero yun nga, tama rin yung sinabi mo, Joms. Sa sobrang galing ni Eddie Garcia, naburay yung bastos na inuwendo nung Manoy. Di ba? Parang naging ano siya eh, naging lovable character yung Manoy dahil kay Eddie Garcia. Ang Manoy dati, di ba, ginagamit niyang linya pa yan sa mga pelikula niya. Huwag mo naman anuhin si Manoy.
Magagalit si Manoy. Gumagano si Eddie Garcia dati. Yung favorite na linya ko kay Eddie Garcia sa Boyong Manyalak, ang pangalan ko, Boyong, may lambing sa dulo. Yung, tapos hinihimas-himas pa niya sa likod yung baba. Napaka-suwabe nung Manyak voice ni Eddie Garcia. Napakagaling niya, napakagaling. Pero, Ang layo nung manyak voice niya sa manyak voice ni yung Romy Diaz, di ba? Gagano lang si Romy Diaz eh. yan Talagang ang si gusto ko sa Romy Diaz parang babae. gagahasain ka eh. Yan Yan ang ang gusto gusto ko sa ko, babae. lumalaban. Lumalaba. Oo, di ba yung mga ganun ni Romy Diaz? Sobrang layo eh. Kaya Alam iba mo, yung lane nung Eddie Garcia eh. ako, alam mo, nanghihinayang ako kay Romy Diaz na parang hindi pa sila nabigyan ng ibang layer ng characters. Kasi parang natrap sila doon sa characters na gano'n, which they do very well. Na pag sinabi mong manyak, na mangre-rape o Mm. bubugin, Romy Diaz, yan na. Buwaya, ayan si Buwaya, yan, mga ganyan. Kasi ngayong panahon ngayon, di ba, Yun yung peg nabibigyan na. na ng Oo. nabibigyan ng iba't ibang level yung mga artista ngayon. Bigyan mong sample si Empoy. Puta, isipin mo ba nung panahon nung ganon, mabibigyan ng matinee idol role ang isang Rene Requestas. Rene Requestas nagkaroon siya ng love Comedian eh, team. no? Nagkaroon siya ng love team katulad nung kay Chris Aquino. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang love team ni Chris Aquino dati. Pero, hindi yung level nung pelikula ng Kit O yung Mita Pido Dida. o Pido Dida series. Pare, ang kaya lang humawak ng kamay ni Chris Aquino sa pelikula nun. Rene Requestas lang. Siya lang yung nando sa level na yon. Nakahalik nga yata sa pisngi eh. Pero ang sayang lang, hindi siya nabigyan ng Si pelikula Rene. hindi siya nabigyan ng pelikula na katulad ng kay Empoy kung saan 'di ba yung kay Empoy pare? Pumugi si Empoy pagkatapos ng pelikula ng Kita Kita eh. As in parang ang dami nagkaroon ng crush kay Empoy nun eh. Siguro takot dati mag-experiment talaga eh, no, yung mga producer. Tama. Kasi yun lang yung formula na gumagana. Sasabihin kasi ng mga tao pag imagine mo mapapanood mo si Romy Diaz sa rom-com. Halimbawa sa pelikula ni John Lloyd tsaka ni Bea, no? Nandun si Romy Diaz. Tatay lang siya ni Bea, ganun lang. Parang Nag-a-advise lang siya. Hindi eh, hindi pero, bagay eh. pero di pare, parang sa akin bibilin ko yun. Parang ang ganda nun. Bea Alonso ang tatay mo, Bibili mo Romy yun, tingin mo, Diaz. kung linabas mga 90s, tapos Walang rapist pa rin siya, eh, no? Yung plot twist. Rapist pa rin siya sa dulo. Inuuli siya ni John Lloyd. Ano pelikula eh. Tangina mo, Joe, Siguro maganda na galit na yun. galit yung mga nanood. Gagawin ni-imagine ko na eh. Sabi ko, tangina Romy Diaz. Eh kasi di ba yung mga character actor, pag umiyak yan, yun yung madalas mang dala eh. Best Mm-mm. example, Jimmy Santos. Sa pelikulang Bonjing. Putang na, the whole movie, pre, comedy siya. Nung tumira siya ng drama sa dulo, puta, iiyak ka dun eh. Kasi putang ina pa, ang pinaka-best na magpaiyak sa'yo, yung magaling magpatawa. Mm-mm. Hindi mo expect eh, no? Yun ang isa sa mga hinuhugot kong pelikula pag gusto kong feel good. Pare, ang ganda ng Ah, cast nun. Bonjing. Ang ganda ng cast nun. Merong Don Pepot, merong Chichay. Puta, binibaby talaga Mm. si Jimmy Saints nun. Ano rin yan ah, restored din yan ah, sa YouTube. Nandun si Paquito Diaz. Tangina, isipin Eh, mo pre, 1989 to ha. Ang pangalan ni Paquito Diaz, Maurice. Puta, uso na ba ang Maurice sa Pilipinas nung panahon na yun, 1989? Yung Maurice pang ano siguro eh, yung director niyan, batang PX eh, no? Or may kamag-anak na nanonood eh. O idol niya si Maurice Chicks ng Philadelphia pa naglalaro si Maurice Chicks niya. Sa ay, Sixers eh. nako. Baka yun yung napanood niya eh. Ikaw pre, ano pagpahinga mo dati nung nasa abroad ka pa? Anong mga go-to mo nun pag gusto mong medyo mawala yung homesick mo? Ano eh, talaga yung madalas akong yung Redford White tsaka Babalo. Nandun ka sa level na ano, mga 2000s. Mga haba-babadu puti-puti po. Ewan ko kung yan yon or may isa pa na si Edo Manzano naman yung sa Alam, pelikula, tas si Agot yung nanay. alam ko yan pre. Tong Meron dyan tatlong yung, tatay kong pakitong-kitong ba yun? Parang gano'n. oo pre, yun yung gago sila eh. Yung ano, apply sila ng apply. Tapos ang ending Ah, tas si si Edo Edo lagi Manzano yung amo. yung amo. Tinatawanan din. Lagi si Edo yung ano, classic yan pre, classic. Hanggang sa na malimos na lang sila. Yung nalimusan pa nilang kotse si Edo Manzano. Parang. Yun, Pre, mga Babalo. Tas yung, ewan ko may isa pa silang pelikula yung kay Serena Dalrymple naman. Kasama yata nila si Balingit nun. yun nga Lagi pa may yata ganun yun. na may basketball player na laos.
Yung 10,000 steps, yung may mapa, tas 10,000 steps. Puta, X lang pala yun. Tangina, pre. 'Di ba ang sabi nila, pag point guard ka sa PBA, pag nag-retire ka, pwede kang maging coach, 'di ba? Mm. Pag sentro ka sa PBA, pag nag-retire ka, magiging comedian ka. Putang ina, susunod ka sa yapak ni Benji Paras, susunod ka sa yapak ni Balingit. Bonel Ano, Balingit. oh, yan ang mga Di man susunod. di ko na-imagine si John Marpahardo na magko-comedy pag nag-retire. Oh, di ka Laki sure. pa no. Di ka sure. Oh, no. Sino ba yun? Yung si Mark Andaya, ewan ko kung kilala mo siya. Si Marcandaya, Par Batang Quiapo, di ba? Oo, di ba? Sentro din yun. Hindi Oh, di naman siya ba? ganong katagal sa PBA, pero letran yun, alam ko eh. More on Inabutan pa ano siya ako, nung Papi panahon namin. Makoy, comedy talaga. Panlipas oras ko dati na background noise mo lang. Oo, Gusto mo pre. lang mag Yung parang cellphone tapos parang may maririnig ka may lang na movie sa nagtatagalog background mo. ba? Parang ganun ba? Parang may naririnig ka lang na nagtatagalog Oo. sa paligid mo. Balik Pero malaking tayo. bagay nga yung mga FPJ. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self love, self discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Balik tayo, pre. Ito yung mga palatandaan na ano. Kasi ikaw sabi mo ginagawa mong background noise yung mga ano, 'di ba? Filipino films. Kahit di ka nanonood ng tuluyan sa TV, pag narinig mo na tong mga scene na to, alam mo na kagad na ano, or nakita mo lang, alam mo na kagad na Pinoy film yung pinapanood mo. Pag nakakita ka ng brown paper bag na may laman na pansit, alam mo na Ay, kagad na lagi Pinoy film. yan. Puta, pag may napakita kang brown Oo. paper bag na may dalang pansit, puta, mamamatay na yung bata na yan. O kaya mamamatay na yung kung sino mang may hawak nun, uuwi sa bahay na may namatay. Utang na loob, guys. Kung mayroong sakit yung mga magulang nyo, huwag kayong uuwi sa bahay na may dala kayong pansit na nakalagay sa brown paper bag. It's either mamamatay yung may sakit sa At bahay nyo o babariling kayo. Putang ina. pag wala naman sakit, no, hinahanda pa lang yung pansit, yung sinasalin pa lang sa stainless na pinggan, puto may dadaan na owner, tas raratratin yung bahay. Di ko alam ba't usong-uso yung drive-by shooting sa mga pelikula natin. Owner lang naman yung gamit nila. Puto, hindi mo mahulin. Ang bilis huliin nun sa totoong buhay. Pero alam mo pre, ngayon, pangarap ko magkaroon ng owner type jeep na kaparehas ng mga gamit ni FPJ sa mga pelikula niya. Kasi nga 'di ba recently napagkwentuhan natin yung mga pelikula ni FPJ na fully restored. Ang dami niyang ginamit doon na owner type jeep na galvanisado, yung pinturado ng pangkotse. Ang Oo. ganda. Pag yumaman ako pre, bibili ako ng isang owner type jeep na Meron pa rin, alam ko, papapinturahan ko ng nung sarado. nakaraan, nung nag-Tagaytay yata kami noon, nung nag-show kami sa Tagaytay ng Cool Pals Tour. May mga nadaanan kaming ano eh, mga ilan may owner pa rin eh, sa Eh, Cavite. Cavite pre, puta yun na, land of the rising owner type jeeps yan eh. Dalawa lang ang constant sa Cavite, patayan sa owner type jeep ga. Doon nila sinasakay eh. Saka tama ka, yung owner, may jersey, saka may posas. Oo, hindi ko get yung posas. Bakit laging may posas doon sa Sa ilalim ng manibela or kalebel ng manibela? Balik tayo sa pelikula. Ano pa yung mga palatandaan mo na Pinoy film yung Ako pinapanood yung mo? ano, sa comedy ako eh. Yung kila Babalo nun, Redford White, laging may outing yan. Pero nun, gumaling ka lang, magsiswimming tayo. Saka yung ano, Kinabukasan, pre, nasa beach. hindi lang kahit gumaling. Yung pagkatapos ng, di ba nga, nagkaroon ng kidnap scene, pumunta sa Ah, warehouse. Pagkatapos ng kidnap scene, sa beach na sila, pre. Nasa beach na sila. So, ang ending, sasayaw sila, di ba? Sasayaw sila. alam mong May di damit na naniniwala sila. yung Pinoy sa therapy, no? Ang una mong ginawa, di ba nakidnap kayo, na-trauma kayo eh. Alam mo una yung ginawa, tara punta tayong pansol. Puta, hindi ba dapat ang una yung puntahan therapist? Doktor man lang na, i-debrief man lang kayo na, okay, Hindi, okay. no? Pupunta kayo sa ano eh. Pupunta kayo sa beach, doon kayo mag, ano, si swimming. Tangina yung sinong kailangan ng mental health? Mag-beach tayo, doon tayo sa Black Sand.
Doon tayo gumawa ng ano. Ang isa pa pre, ito madalas mangyari to sa pelikula ni Andrew. Ano Asahan yan? mo na pag 'di ba, nandun nga sa loob ng warehouse, naitakas na ni Andrew sa warehouse yung mga chicks niya o kaya yung tropa niya. Puta, may car chase yan. At pag may car chase sa pelikula ni Andre, hindi pwedeng walang tatamaan na buko vendor dyan. Yung nagtutulak ng buko, may sasagasaan yan Yung na sa mga nagtutulak ng gilid-gilid. buko. Oo, may masasagasaan na palengke. Magkakaroon ng palengke sa gitna ng highway. Tapos mayroong nag-aayos sa poste, may nakasampa sa hagdanan. Tapos yung Mahulog. hagdanan, masasagasaan yun. Tapos yung hagdanan yung magbabalance na ganun, may dalawang tao sa magkabil. Yun yung May plot. ano, may nagpipintura ng building. Yan. Mababangga, matatapo. Tapos yung kotse lagi nila parang ano yun, ano na yun, nakalimutan ko na yung model ng kotse na yun eh, yung pula. Yun yung Gemini, mga laging pinapasabog. mga Gemini, mga box type. Kasi Oo. yun yung mga medyo kaya nang bilhin. Putang ina. Tsaka Oh. ano, Pape Makoy, malalaman mong Pinoy movie yun, yung pag yung car chase naman sa mga action movies. Pag rumampa na yung kotse, Ay po. ilang beses i-replay. Ilang beses nila i-replay yun eh, no? Paulit-ulit. Tapos bago sumabog. Teka, Rarampa pa susunod. yun. Pagkarampa nga nun, pre, tutuwad na yun. Nag-replay 3 beses. Oo. Tapos, kakaskas yun, di ba? Lalapit ngayon Mm. yung bida. Kasi tatapon yung gasolina nun eh. Babatuin ng sigarilyo yun, pre. Tapos, maglalakad, Sigarilyo. maglalakad dahan-dahan yung bida. Sasabog sa likod niya yung kotse na yun. Putang ina yun. Tingin ko dyan nakakuha ni Vin Diesel yun eh. Pare, tingin ko nga. Di ba ng Fast and the Furious? Puro ganun lang ang Fast and the Furious dati eh. Tingin ko, pre, may isang Pinoy doon sa production staff ng Fast and the Furious. Sabi, Or kwento ni Andrea kay Vin Diesel. nung nag-date sila. Oo, nung sumakay sila sa jeep. Tanginang yan. Ano, Papi Makoy, nanay na may sakit. Ay, oo, pre. Yan ang Wala laging akong pakialam kung action yan o comedy. Basta yung nanay ng bida laging may sakit. Nuubo. Kasi pre, doon magsisimula yung adventure. Pag action film, may sakit yung nanay. Ay puta, kailangan ko Hmm. namang hold up. Dito na ako Yan, gagawa hold up na, ng no? bangko. So, para justified yung mga gagawing kalokohan nung bidang lalaki. Ito namang sa comedy film, may sakit yung nanay. Yan yung trigger para lumuwas na siya ng Maynila at maghanap ng trabaho. Magiging squatter na siya sa Manila. Kala ko sasabihin niya, Hanay, may sakit ka. Sige, bukas. Dadaling kita sa doktor. Hindi, sa beach. Magbe-beach tayo. Yun yung laging solusyon nila eh. Magsiswimming lang sila. May sakit na nanay. Tapos, hindi rin mawawala yung yung love interest ng sa beer house. Yan ang bumuhay sa karir nila Ina Raimundo, nila Nanette Medved. Sila yung mga Rita Avila ba? Rita Avila, yung si Silvia Sanchez, pre. Si Silvia Sanchez. Talaga? Ang role lagi ni Silvia Sanchez, siya yung parang star dancer lagi. Saka sino yung artista na nasa FPJ Films lagi, yung kita yung dito sa ibabaw ng ngipin. Gilagid? O yung magilagid na babaeng artista sa pelikula ni yung nagkaroon ng cancer. Hindi Michelle Aldana eh. Michelle Aldana, childhood crush ko yun eh. Oo. Basta yung nakakatakot na babae, masungit yun eh. Pero yun nga, yun yung role niya lagi, basta yung babaeng maganda siya pero maano nga yung gilagid niya, ma-prominent yun. Tapos dyan sa Papi Makoy, dyan sa pagpasok na sa beer house nung bida, hanapin niya yung bata niya dyan, na table na ni congressman. Tagina. Tapos mapapaaway sila. Tapos mag-aaway sila. Ba't may table ka pa? Hindi pa ba sapat yung binibigay ko? Hanapin niya Doon sila doon sila mag-aaway. Tapos pag uwi, gagamutin nung babae sa beer house yung sugat niya. Tapos, habang hinihimas yung isang sugat, magkakatinginan na yun, jugjuggan na yun, Oo. Yun yung gagamitin na nila. Kaya lang, medyo masokista rin yung mga shotang babae ng mga action star eh. Alam mo bakit? Bakit? Tangina, may sugat. Ang ipanghuhugas sa sugat, tubig na may alcohol, ang hapdi nun. Ay, oo, no? Ikaw ba naghugas ka na, nagkasugat ka na ba, hinugasan mo ng rektang alcohol? Mainit na tubig at alcohol. Puta yun lang lagi panlinis sa mga action Hindi nag-yelo, no?
Pero nung nalaman mo, nagkaisip ko, pero pa dapat yata yelo no? Para hindi Tangina, mo di ba? maga. Tangina, universal na panggamot yun eh. Puta, gas-gas. Mainit na tubig at alkohol. Tama ng bala. Mainit na tubig at alkohol. Puta, gagaling yan. Yung tama ng bala, no? Nakakatawa yung tama ng bala. Hindi sila pumupunta ospital no? Sila ano lang siya, self-medication lang. Oo, lahat yan kayang gamutin ng ng mainit na tubig, alkohol, saka sex na kasama yung bidang babae. Pagtapos nila, doon din yung bagsak. Tangina mo, sariwa yung sugat mo, tapos makikipag-sex ka pa. Antibay mo naman, bro. Bigla mo babanakan. Tapos ang lagi lang tama ng bala nila sa balikat lang eh. Balikan saka dito sa may tiyan. Sa may Sa tiyan. O kaya tagiliran. sa may hita. Yan. Laging buhay yan. Dahil lang doon sa mainit na tubig. Saka pag pelikulang Pilipino, pre, na action, asahan mo nang Hmm. mapapanood mo dyan yung si Dennis Padilla, si Bayani Agbayani. Yan. Sino pa ba mga sidekick na nila Robin? Atong Redillas. Sobrang Si, luma eh. si Atong Oh, Redillas, bata pa lang pala si child Atong star. noon. Actually, nung nag-guest ko si Atong dito, ang dami niyang kinuwentong maganda. Kung hindi niyo pa napakinggan guys yung guesting ni Atong Redillas, sobrang dami niyang kinuwento na nakakatuwa. Yung kung paano yung relasyon nila FPJ, nila Dolphy. Mm. Sobrang swerte niya, pre. Ang dami niyang nakatrabahong sobrang sikat na artista dati. Nakakaingit. Malaki ng araw siya nung naging ding siya, di ba? Yun nga, sumasakay siya. Pumapasan na siya sa likod ni medbed eh. Iba na yung nararamdaman niya eh. Yung ano pa, pre. Ewan ko, sinasadya yata talagang, ito classic na to eh. Laging late daw yung mga pulis pagdating sa... Oo. laging Pero parang sa sabi- totoong buhay no? Mirror siya na. Pero kasi, ang pangit naman pag dumating kagad yung mga pulis, tapos kagad yung storya, di ba? Puro di baril yung kalaban. Pag sa comedy yun, susugod yung kapamilya nung bida. Ang dala lang nila, pre, 2x2 na pinulot nila doon sa loob nung 2x2 na pinulot nila doon sa loob ng warehouse. Tapos, ampasin na nila lahat ng mga dibaril. Talo nila lahat ng mga dibaril, pre. Natatalo no? Alam mo yung never nakahawak ng armas yung kahit mga bata sa comedy films. Oo. Yung mga bata may sila si Rina Del Rimpol, may dala lang silang 2x2. Oo. Papalo nila sa mga goons. Tangin na yung mga Tapos goods, pre. matatalo nila yun. Ay, nako. Nakakamiss yung ganun. Pero, ang problema kasi, ang daming tao na katulad natin na nagsasabi ng nakakamiss ng ganun. Pero pag hinainan tayo ng ganun, magrereklamo naman tayo na putangin na luma na yan eh. Siguro, ang hinahanap lang talaga natin yung nostalgia Hindi, na... parang ako, hindi ko na nga siya kayang panoorin sa sa big screen, yung ganun, ng movie. Pag pinapanood ko nga siya ngayon, parang hindi mo na siya pwedeng i-analyze ng seryoso. Kasi Totoo naman. outrageous na yung mga nangyayari eh. Tangin na, ako nga lang, pag nanonood ako ng Batang Quiapo, tangin na, mumura ako sa pinaggagawa ni Coco Martin doon. Pero putang na, hindi ko pa rin binibitawan. Alam, eto pre, fun fact yung buong 5-year run ng Probinsyano, wala akong na-miss kahit isang episode nun. Mm. Ganun ako ka-invested sa Probinsyano. At kaya ako lang din pinapanood yung Batang Ano Quiapo yan? ngayon. Pinapanood mo talaga siya ng live? Ay, Or, hindi naman. Hindi kasi naman. meron na sa YouTube naman eh, pag di mo Pero napanood. Hindi naman. nung mga una, pre, isang naging rason ko para magpakabit ng TV Plus sa kotse ko para makapanood ako ng Probinsyano. Nung hindi pa masyado Oo, uso yung kasi para streaming. kahit nasaan ka. Pasimula pa lang yung streaming nun, nakakatsamba ako ng mga piratang website na nag-upload nung piratang version. Kasi wala pa yung mga i1TV nun eh. So dati, nagpakabit talaga ang TV Plus para mapanood ko lahat ng Probinsyano and everything. Yan din ang ano namin noon. Pag OFW kayo, mga pirated na website, sila yung Oo, pre. nag-upload ng mga teleserye. Yung mga Ah. Pinoy Tambayan, yan yung pangalan Yan, ng website nun eh. Pag wala kang pampa TFC, Mahal din naman yata kasi ang TFC dati. No? mahal din. Tapos kung lagi ka rin wala sa bahay, hindi mo rin masusulit. Lugi. Saka ang problema kasi nun, aantayan mo talaga na, hindi katulad ngayon na on demand. Yun yung lamang ng mga tao ngayon eh. Mm-mm. Actually, tingin ko yun yung pumapatay sa TV kasi ngayon eh, no? Saka sa pelikula. Dati kasi, Streaming? oo, kasi dati, pag hindi mo napanood, hanggang kwento ka na lang doon. Ang pag-asa mo na lang noon kung i-replay nila na very rare nangyayari na magre-replay sila ng mga ganun. Nung unang panahon, ganun naman talaga. Ngayon, putang ina, kaya mong panoorin yung buong series ng isang upuan kasi naka-upload na lahat yan. Wala kang mamimiss. Pero dati talagang, On demand eh, no? magmamadali ka talaga dating, ay puta, Batang Quiapo na, kailangan makauwi ako ng 7:30 or 8:30. Kung hindi ko na malalaman to. Or ikikwento na lang sa akin. Or kung medyo mayaman-yaman kayo, ipaparecord mo sa
sa Betamax na medyo rare naman yung ganun. BCR ba yung tawag doon? BCR? Ako inabutan ko Betamax eh. Pero tama yung Betamax. Alam ko may video VCR cassette pa eh. video cassette recorder yun. Video cassette Oo. recorder yun yung Doon mo usual. paparecord para lang makita mo Ayun, siya. sabihin pa natin, isa pa, pag nakita mo yun nga katulad nung sinabi mo, si Susan Africa. Alam mo kaagad ang role ni Susan Africa diyan, uubo yan. Hindi pwedeng hindi umubo yan kahit ano. Kaya nga parang nagkaroon nga ng katuwaan dito sa Batang Quiapo nung pinayaman nila si Susan Africa. Hindi kayang rumistro sa utak ko. Tangina, hindi pwede to. Bakit may hikaw at maganda yung suot ni Susan Africa? Dapat after 2 months pinahirap ulit siya eh. Binalik sa kanya yung duster eh. Sabi, hindi ka effective na mayaman Susan Africa. Kailangan Pero mahirap. na mayaman. Sana pinaano nila, sinagad nila, mayaman, yung maganda yung bahay, kotse. Pero may ubo pa rin siya lagi. Ganun pa rin, pero may nurse lang siya. Ang ganda ng Jomar, puta no. Pero mayaman siya. Mayaman. Maganda yung kotse, pero umuubo pa rin. Umuubo pa rin. Tapos Ubog mayaman na. mamamatay pa rin sa pansit. Oo. Ano na ngayon? Kung mayaman siya, baka carbonara ikamatay niya. Tangina na, pwede. O kaya ano pa ba yung mga social na pansit? Yun yung ano na yung toasted pansit kanta nyo, ganun. Alam mo ba na yung pinaka-common na pangalan ni FPJ sa pelikula niya? Oo. Kung tama hula ko, Karding. Yan, totoo, tama. Carding yung pinaka-common na pangalan ni FPJ sa pelikula niya. Tapos may Si ano napanood din ako, eh. Ewan ko si kung Robin ginaya din. niya, si Robin. Si Robin din Carding kasi yung gamit niya dun sa maging sino ka man Carding din yan. Pero grabe daw pre. May napanood akong interview ni Epi Kison. Grabe daw pala talaga ang pera ng mga producer na yan dati nung panahon nila. Kaya yumaman daw pala ng todo si Dolphy. Imaginein mo pre, magpo-produce siya ng pelikula. Gagastos siya ng 1 million, 2 million. Tapos tatabo sa takilya dati ng 15 million, 20 million. So, ilang milyon na yung kinita niya. Sa isang taon daw, minsan, 4, 5 pelikula yung gagawin nila. Yayaman talaga dati yung mga Ganun pa kalakas ang pelikula Yun dati. yung pinagtataka ko dati. Oo, ba't ang lakas gumawa ng pelikula, no? Tapos Eh, natigil. Hindi pre ganito. Number 1, nung una, walang piracy. Number 2, walang ibang mode of entertainment ng mga tao dati. TV lang sa pelikula. Puta ngayon, magsawa tayo ngayon sa papanoorin mo eh. Hindi katulad dati na talagang mamimili ka, basketball, TV o pelikula. Saka radyo, yun lang naman pagpipilian mo. Baha ngayon ng entertainment. Oo, bahang-baha nga ngayon ng entertainment. Tangina Nasa pumatay tao na talaga kung sa paano mo siya i-consume. Minsan nga hindi na kasya sa araw mo eh. Ay, oo, pre. Best example niyan, pre. Punta ka Netflix. Puta, mas matagal ka pang mamimili ng papanoorin mo kaysa sa manunood ka ng pelikula. Minsan nga, di ka na manunood dahil nagsawa ka na sa kapipili. Hindi ka tulad nung kabataan Oo. natin. Kabataan natin. Re-renta ka lang ng video, no? Exactly. Alam mo na, pagpunta mo sa rentahan, ito papanoorin ko. Pagdating mo sa bahay, no choice ka, papanoorin mo. Pangit man yun o hindi, dahil binayaran mo na siya ng certain amount, tatapusin mo yun. Saka mo ngayon mumurahin, putang pangit ng pelikula na to. Or kaya pipilitin mo ngayon Tsaka gawin. Ngayon. kailangan Ngayon. mong panoorin na agad kasi sosoli mo sa video store. Exactly. Ngayon, Penalty ka. since yung Netflix, libre. Makapalabas ka pa lang ng 10 minutes, ayan pangit. Palit ka na kagad. Lipat ka na kagad sa next movie. Ganun yung... Yung rin, attention span natin, no? Sobrang ikli. Saka best example pa pre, ngayong mahal na araw, napagkwentuhan lang din namin ng isang matandang katulad. Ibang-iba dati nung mahal na araw nung kabataan natin pre. Tangina dati pag mahal na araw pre, talagang wala kang choice talaga kundi magnilay-nilay eh. Kasi Oo. walang palabas sa TV, wala kang ibang gagawin. Ngayon pre, parang it's a normal day ngayon eh. Nasa cellphone ka, andyan yung Netflix, kahit anong panoorin mo. As in, kumpletong-kumpleto pa rin yung choices mo eh. Inip nga akong Di ba? Parang Sabado pala yung open ng malls na pag mahal na araw. Totoo. Dati hindi Pero ganun eh. Oo. Linggo pa yan. Pero isipin mo kung gago pa, no? Kunwari, natuloy na si Cardinal Tagle ang maging Pope, tapos gusto niyang i-re-implement yung solemnity ng Holy Week. Puta kung ako si Cardinal Tagle at kung naging Pope Tagle na ako, ang gagawin ko, ipapapatay ko internet sa buong Pilipinas pag Holy Week. Putang ina, tingnan ko kung di kayo magnilay-nilay lahat dyan. Imagine mo walang internet. Magagalit eh. Si Pop Tagle yung unang may impeach na Pop. Pag ginawa niya yun. Hindi nila mapopost yung mga pictures nila na nasa sila eh. Na nag-beach sila eh.
Hindi lang yung mga hindi makapag-post ang magagalit. Miski yung nag-aabang ng mga Boracay pics magagalit din. Agad everyday, no, inaabangan pag Holy Week. Joms, nga pala, speaking of di ba tapos na Holy Week? Siyempre, pag Holy Week, sabi nila, bawal magsaya. Pero ngayong pwede na magsaya. Ano bang mga show ang aabangan natin? Meron bang mga show na darating ngayon para sa Comedy Manila? Or ikaw, baka may upcoming show ka na, or sa mga Ayan, kaibigan natin na, promote ko sa ito, medyo, ewan ko kung may idea kayo, yung Rose Battle, alam ko promote no? yung Comedy Rose Battle, tuloy-tuloy to. Ito yung ni Gold dati. Meron kami semifinals na eh. So, Okay. ang semifinals niyan sa May 9. Oh, May 9, So, okay. kasali ako dyan. Ang kalabang ko si Jason Gomez. Gagawin siya sa Nanalo ka Cool ng first Pals round, Bar di ba? sa Cellar. Nanalo ka ng first Oo, round, di first ba? round nanalo ko eh. Oo, nanalo ko. Kaya pumasok na ako sa semis. Tapos ang matindi dyan, may mga exhibition match. Maglalaban si Muman Reyes saka si Roger. Rose Battle. Tapos si GB Labrador saka Chan Chan Kunsing. Uy, Yan. Chan Chan Yung versus ticket GB. mabibili nyo sa comedymanila.ph. May 9 yan, Friday. Punta na kayo sa website ng Comedy Manila para suportahan natin tong Yan. Comedy Roast. Yan. comedymanila.ph. Tapos promote ko na rin yung anniversary show ng Cool Pals sa May 31. Yan, special yan kasi yan yung ire-record tapos susubukang ibenta sa mga streaming sites. Yun nga, magandang anniversary show ng Cool Pals. At magandang regalo din ng mga nakikinig sa podcast dahil nag-number 1 ang Cool Pals ngayon. Hindi na sila number 1 comedy podcast. Sila na yung number 1 podcast in the Philippines ngayon. Na isang napakalaking achievement para sa comedy podcasts genre dahil pinapatunayan ng Cool Pals na ang comedy genre ng mga podcast ay kayang mag-excel sa podcast scene. So, suportahan lang natin guys ang comedy podcast scene sa Philippines. At ang tagumpay ng Cool Pals ay tagumpay ng lahat ng comedy podcast, di ba? sa Pilipinas. So, sobrang salamat sa Cool Pals sa pagdadala ng flag ng comedy podcast sa Pilipinas na pinapatunayan nila na ang comedy podcast kayang mag-number 1 sa Philippines. Yan. So, Para marami pa ma-inspire na gumawa. Suportahan natin lahat ng Pinoy podcasters sa Pilipinas. So kinig lang kayo ng kinig sa mamili kayo kung ano yung gusto nyong content para mas dumami pa yung content na pagpipilian nyo. At syempre si Jomar, parte rin ng Cool Pals yan. Siya sa mga tumutulong na ma-deliver sa inyo yung magagandang episodes ng Cool Pals. At yun din, na-appreciate ko rin na tinutulungan din tayo ni Jomar dito sa... Punta lang kayo sa kung gusto nyo manood ng live recording. Punta lang kayo sa thecoolpals.com. Yan, dyan yung schedule sa yung mga guests. Naglalabas ng episode, Pili lang kayo Jomar. kung sino yung gusto. Ayan, meron din. Siyempre, tuwing Wednesday yan. 6 a.m. Kasama ko dyan si RJ Acorante. So, may mga naliligaw kaming listener din from Macho Chisme. Nakakatisod kami ng listener mo eh. Hindi, syempre lahat naman yan. Tulungan-tulungan lang tayo dito sa ating maliit na mundong ginagalawan. So kayo, pag naubos na yung episode ng Machong Chismisan, lipat naman kayo sa Buhangin Brothers. Madami-dami na silang episode. Mga ilang taon na rin naman silang nagre-record ng mga episodes nila. Puntaan nyo lahat yan. Makakita nyo yung part na nasa ibang bansa pa si Jomar hanggang makarating siya dito sa Pilipinas. Ubusin nyo lahat ng episodes ng Buhangin Brothers podcast. Yan. Mga naka 126 na rin yata kami. Uy, madami-dami na rin yan. At ako naman, gusto ko lang batiin ng marami yung mga kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast. Nandyan yung Tigas Tito Podcast. Pinoy Mimeology Podcast. 25% Podcast na kasama si Jasper Reyes. Nandyan din yung 3040 Podcast. Yung MJ's Bubble Podcast. Yung Fanboy Chronicles Podcast. Nandyan din yung Hobby Podcast. Galingan Mo Naman Podcast. Tatayhood Podcast. Saka yung pinaka-favorite ko sa yung Kislo Chronicles Podcast. Nandyan din syempre yung mga kaibigan nating Patreon. Nandyan syempre si Jason Bonsa, Kitorific PH, si Darwin Busuego, si Hobby Podcast, si Jimbo. Saka syempre medyo tuloy-tuloy lang yung weight loss journey natin. Maraming salamat sa Kitorific PH sa patuloy na pagsuporta sa aking weight loss journey. Saka syempre yung isa sa pinakabago nating Patreon na madami na pala akong utang. Gian, ayan sinama na kita sa pagbati natin. So Gian, thank you sa pagiging Patreon natin. Sana huwag kang bibitaw. At syempre, ang pinakamalaking supporter ng Pinoy Podcast sa buong Pilipinas, ang patron ng mga Patreon, si Miss Len Mackenzie. Maraming salamat sa iyong walang sawang suporta. So, kahit sa amin eh. Di ba? Napakabait niya, napaka-blessed, kaya madami rin siyang binibless.
Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa aming mga social media pages. Showbiz Bros sa lahat ng social media platforms, saka Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At again, pag marami kayong pera at gusto nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/Machong Chismisan. Anong ginagawa ni Makoy dito, Jomar J? Uy, may bisita tayo. Si Muman. Ako'y dumayo kay Makoy. Pare, sorry pare. Akala ko kasi pare, wala kayong host. Putang ina, pare, kinuha niyo si Makoy as regular, pare. Parang tangina niyo, nakakapitong episode na ako. Uy, Walang no? Actually, Muman, pinag-uusapan namin yung Cool Pals bago ako pumasok. Kino-congratulate lang namin yung Cool Pals for being the #1 comedy podcast ngayon sa... Ay, hindi lang comedy, #1 podcast na comedy sa buong Pilipinas. So, congratulations Maraming sa Cool salamat. Pals. Ano ba naman yung isang araw sa 1,500 days na existence ng Cool Pals? Siguro naman yung patikinig kami na #1, paminsan-minsan salamat. I mean, di ba? Yung unggoy, di ba? Alam mo yung theory na yung unggoy, pag pinag-type mo sa typewriter, he's bound to form a word, pare, statistically. Matama din. So we had 1,500 chances para mahit yun. So maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta and tangina, magandang paanib yan. Sorry pare, bigla akong pumasok dito kasi nakabuhangin brothers to si Jomar J, pare. Akala ko pinagpalit na ako. Tangina. Alam mo kung kailan huli nangyari yan? Pero pagpapalit yun si RJ. Alam niyo kung kailan huli nangyari yan? Yung may na-bypass. Oh. Na sila yung next in line dapat na host tapos na-bypass, pare. Sa iba yun. Pero sobrang natutuwa kami na pumasok dito sa recording namin. Muman, talagang Humabol pa eh. Oh, pero, by the way, kailan labas nito, Makoy? Mga next week na labas Next na week, to. uy, invite po namin kayo sa anniversary ng Cool Pals. Less than 300 tickets na lang yung available. Ito'y cumulative for both shows. So, sana makabili kayo sa magiging masaya yung show na yun. 6 anib ng Cool Pals nagaganapin sa Insular Theater or Tanghalang Haribon. Uy, Alabang. Magandang venue yan. May 31 yan. 4 p.m. saka 8 p.m. show. Magandang venue daw, sabi ni Makoy, Jomar J. Tangin na may mas gaganda pa ba? Nag-mute ka. Yan, buti na lang nakamute ka. Hindi mo nasabi. Mas gaganda. Okay na yan. Basta maganda yung Tanghalang Haribon. Buti na-mute ka na aksidente mong Para lilinawin ko, hindi ko in-edit yun na nag-mute siya. Oo, nag-mute talaga. Pare. Uy, anong pangalan si Riza? Shoutout kay Ma'am Riza. Talagang good service yung gabing yun. Talagang nagsaserve ng beer, nakaluhod. So, tangina, hindi mabara ni Jomar. Parang sana pelikulang Pilipino eh. No? Oh, alam niya 100% true na nangyari yun. And andun din si David Sarmiento, nanood lang. So, damay-damay na tayo dito. Ito na yata yung pinakamagandang podcast takeover na nangyari sa balat ng lupa. Pero thank you na rin sa pag-takeover ng podcast Muman. And again, supportahan nyo guys yung anniversary show ng Cool Pals. At isa pang congratulations again sa Cool Pals sa pagiging #1 podcast ngayon. At thank you katulad nung sinasabi ko nga kanina, salamat sa pagdadala ng bandila ng comedy podcast sa local podcasting scene. Tangina, yung huli natin pinagdala ng bandila, si BBM. Ngayon, iba-iba yung opinion nyo. Ano ba yan? Dati ang dami natin. Ngayon, hiwa-hiwalay tayo. Tayong umunti bigla. Wawa na tayo na sobra. Oy, dito na natin tapusin tong episode na to. Muman, maraming salamat din sa pag-support dito. Maraming salamat, Makoy. At syempre, yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Muman from the Cool Pals. Magbigay ka na ng isang short quote dyan, Muman, na lagi mong sinasabi. Ganito. Wag kayo basta magre-register ng Zoom account for 12 months kahit discounted kundi kayo marunong. Kasi magla-live stream ako dapat. Ginagamit tong account na to. Sabi ko, makabili na nga ng Zoom account na 6,000. Ano ba naman yung 6,000? Di paninindigan ko na tong live stream 1 taon. Putang ina, hindi ko makita yung live stream button. Ayan. Hindi ka makapag-live. Wala kang bumili ng Barbie, pare.
Putang ina, ang ganda ni Barbie. Nakita mo, pag-ubad mo ng panty, walang butas. Tangina, pre. What the hell? What the hell? Ang pinakamagandang quote. Ang haba lang, no? Sige. At kasama natin si Jomar J from the Buhangin Brothers Podcast and from Comedy Manila na lagi nagsasabing. May pansit, may sakit. At ako naman po si Makoy Pare, Showbiz Pro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.